Annyeong guys! Welcome to another day in the life as a Filipino private chef here in Korea. At ito na naman ang mga ginawa ko today. At yun na nga, 6 AM nasa kalsada na kaagad ako. Kasi kailangan makarating ako ng maaga. Di ba nga kailangan ko maghanda ng lunch for 20 packs for 6 days. At ito na nga yung pang 4th day. So nagpa-buffet na tayo kahapon and then today and 2 more days pa. So marami nga nagtatanong sa may comment kung ako lang daw ba mag-isang nagpre-prepare at nagluluto ng mga foods. At opo, ako nga lang mag-isang naghahanda ng mga yan. Ganun talaga yung mga private chef, solo flight. So ako nga yung bahala sa food, pero meron naman tayong mga staff na kasama magtrabaho. Sila yung mga naghahanda ng table setting, mga naghahanda ng kailangan sa mga events, ganon. At kapag may mga sobrang lalaking events, tumutulong din sila sa akin kagaya ng paghiwa, paghugas, mga pagbalat-balat, so mga ganon lang. So bali itong pag-send ko ng mga buffet for lunch ngayon, mga simple pa lang to mga guys, hindi pa yan masyadong marami, 20 packs. Kasi may mas mga malalaking events pa akong ginagawa dyan, kagaya ng mga receptions, mga malalaking events sa labas, mga festivals. Usually sa mga events ko na ganun, hindi lang 100 katao, may 200, 300, 500 katao guys. So sa mga ganung kalaking events, hindi lang 1 week, 2 week, 3 weeks, hanggang 1 month talaga yung preparation ko guys. Kasi lalo na tong mga sweets na ginagawa ko, hirap gawin yan. So ayun, at napakwento na nga, and balik na tayo dito sa ginagawa ko. So kahapon, after ko masend yung lunch, prepare ko agad itong ating stuffed chicken. Para nga pagdating ko ngayon, lulutuin ko na lang siya. Kasi marami pa akong ihandang iba. At minarinate ko na nga rin yung ating isda. So bali time management lang talaga para may handa mo sa oras. So ayun na nga, pang 5th day na today, and pagdating ko hinanda ko na itong salad natin. Bali ano nga pala to, cherry tomato, cucumber, paprika, onion. Tapos maglalagay din tayo ng olives dito. So ganun lang, halo-halo lang yan. Naglagay din ako ng cheese dyan. So wala nang dahon-dahon to at mga lettuce, kaya pwede ko na agad to lagyan ng dressing para mas lumasa siya. So gagawa lang ako dito ng Italian dressing. Naglagay tayo dyan ng grated garlic, oregano, asin paminta, tapos itong whole grain mustard, lemon and vinegar, tapos konting sugar, and then whisk na natin ng olive oil. So bali ganyan lang kadaling gumawa ng dressing guys. Tamis asim lang yan, tapos oil. So usually yung dressing nilalagay yan kapag bago mo i-serve. Pero ito dahil wala naman tayong mga dahon-dahon, ilalagay ko na ngayon para masumuot yung lasa niya. And then i-ginrill ko na nga yung ating chicken. Bali 20 perasong chicken to mga guys. And then while doing that, gumagawa na rin ako ng tinapay on the side. Bali itong ginagawa ko, para ngayon at para bukas na rin. So bali no need bread to. Ito yung mga ginagawa ko palagi kapag busy. Para iniiwan ko na lang dyan at pabalik-balikan ko na lang. Patapos na rin itong mga chicken, and then ginigrill ko lang siya bago ilagay sa oven para naman mag-amoy grill. And then after ma-oven, palalamigin ko lang yan at hihiwain na rin. At sunod ko nang i-sear itong mga isda. Paisa-isang pan lang para naman ma-brown ko siya ng maigi para mas lalong sumarap yung sauce niya later. Kasi pag pinanseared natin to at na-achieve mo yung magandang kulay, kagaya niyan, makakakuha ka dyan ng masarap na sauce. So bali itong pinagprituhan natin, i-deglaze ko lang yan. Bali lagay ng konting tubig para makuha ko yung lasa ng pan. Tapos iniipon ko yan para yan na magiging base ng sauce natin later. And then palalaputin ko lang ng konti yung ating sauce, and then maglalagay na ako ng maraming butter. Bali naglagay din ako dyan ng lemon para match na match sa isda, tapos parsley lang. Tapos diretso na sa chafing dish yan. Para pagdating na sa venue, ilalagay na lang nila sa warmer. So mag-alas 11 na nga at darating na yung pipick up ng mga foods, kaya paspasan na talaga to. At ito na nga yung ating chicken, after niyang lumamig, hiniwa-hiwa ko na siya. Bali ang sauce naman nito cream sauce na may hint ng mustard, ganon. After nyan, ready na rin yung ating tinapay. Grabe, sa sobrang busy, wala na talaga akong time mag-video. At ito, medyo ninipisan ko talaga ng maigi yung ating tinapay para naman medyo dumami ang itsura niya. Para marami pang matira at hindi na ako gumawa tomorrow. And then niluto ko na rin yung ating pang 4th dish, which is sauteed vegetables. Tapos meron din tayong rice. Tapos syempre meron akong ulit mixed fruits na pineapple, cherries, watermelon, kiwi, ganon. And then hindi mawawala yung ating mint tea dyan. Lagi talagang meron na nito, pati yung ating coffee. At syempre yung partner ng ating coffee and tea, yung ating sweets. And so yun, alas 12 na nga, nandito na ulit yung ating sundo. Sana naman masarapan sila dyan para ganado tayo magluto, di ba? And after nga ma-pick up yan, gumawa na rin ako ng lunch ng amo ko, pati yung lunch ko na rin. Bali kung ano yung mga sinend ko, ayun na rin yung mga kinain namin.
And then 2 PM na nga at kailangan ko namang ihanda yung para tomorrow. So bukas nga yung pang 5th day ng buffet natin. At ang instruction na naman mas damihan ko pa kasi mga more than 30 person na yung kakain bukas. Kaya naman ihahanda ko na ngayon yung mga matatagal lutuin. So ito yung isa sa ating main dish bukas, meatballs to na may tomato sauce. So ang ingredients nga pala nito is onion, garlic, paprika powder, cumin, egg, breadcrumbs, and salt and pepper. So again, ipapanseared natin itong mga to para slightly maluto yung ating meatballs at saka para hindi siya madurog. At saka syempre para na rin sa lasa niya. And then nagisa lang ako dito ng sibuyas, bawang, carrot, celery, tapos tomato and can. Tapos ilalagay ko na sa oven yan. After ko ma-oven yung ating meatballs, nag-pan-seared naman ako nitong mga tupa or lamb. Bali 4 na leg of lamb to, pinahiwa ko na siya ng paganito. Again, kailangan siya ma-brown para sumarap yung ating sauce. Tapos nagsutay ako dito ng maraming onion, maraming tomato, mga spices. Tapos naglagay din ako ng tomato in can tsaka tomato paste. Ang tawag nga pala sa niluluto kong to guys couscous. Siguro may mga ilan sa inyo na familiar kung ano yung couscous. Kaya pa-comment na lang down below kung ano yung couscous at kung ano-anong mga bansa ang kumakain nito. Lalong-lalo na yung ating mga kaibigang OFW, alam na alam to. And hindi ito kasama sa menu bukas para to sa last day ng ating buffet. Sinabay ko lang siya ngayon kasi super tagal-tagal itong lutuin. And then tapos na nga rin yung ating meatballs. Ito para bukas to. So bali ilalagay ko lang to sa rep at bukas ko na siya i-finishing. At syempre lahat ng mga ginagawa ko ay kailangan ko talagang tikman yan. Pero minsan napapadami yung tikim ko. So hindi pa siya masyadong tapos pero grabe sobrang sarap na. At napapa-double thumbs up pa talaga ako. At para namang hindi na ako mag-isip kung ano yung dinner ng mga amo ko today, ito na rin ang siserve ko sa kanila. Pinarisan ko lang yan ng french fries tapos ng juice. And then salad at fruits, pati syempre hindi mawawala yung soup dyan. At yun nga, bilis talaga ng oras, 6 PM na naman, at uwian na. Grabe, sobrang pagod na pagod talaga ako. Kasi araw-araw ba naman, umaga at hapon. Kaya naman yung mga pako, sanay na talaga nakatayo maghapon. So ayun mga guys, hanggang dito na lang muna and watch nyo yung next vlog ko. See you on my next video. Annyeong!